Naging epektibo kanina ang tambalang Austin Reeves at DeAndre Ayton sa naging laban nila kontra Sacramento Kings. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Para pala sa mga di nakakaalam sa laban na to, di nakapaglaro si Luka Doncic. Syempre, ganun na rin si LeBron. Samantalang sa Sacramento Kings naman, halos lahat ng key player nila dito ay nakapaglaro. Pero nakakuha pa rin ng Los Angeles Lakers ang panalo. Natapos ang game sa score na 127-120. Sa mga di nakapanood ng laban, pinangunahan ni Austin Reeves ang opensa ng Lake Show matapos makagawa ng career high 51 points. Samahan mo pa yan ng 11 rebounds at 9 assists. Grabe mga idol no, almost triple-double pa nga. Samantala, tinapos naman ni DA ang game na to na may monster double-double performance with 22 points at 15 rebounds. Samahan pa natin yan ng 2 blocks at 2 assists. Si Rui Hachimura nakapagtala naman ng 16 points. Si Marcus Smart na nakapagtala ng 11 points at Jake LaRavia ay kumarkada rito ng 11 points. Samantala, natapos naman ni Vanderbilt ang game na to na nakapagtala ng 9 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. Habang si Gabe Vincent ay umiscore lang ng 3 points. Samahan pa ng 1 rebound, 1 assist at 1 steal. Sa mga di nakakaalam, hindi kasi pinalad si Vincent na tapusin ang laro na to dahil sa ankle injury. Sa ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung bakit ko nasabi na naging epektibo sa laban ng Lake Show kanina kontra Sacramento Kings si AR at DA. Katulad ng dati, pick and roll play ulit ang ipapakita ko sa inyo. Pasensya na mga idol madalas kasi talagang ginagamit ng Lake Show to. Well, epektibo naman talaga para sa kanila. Pero sa senaryo na to, ang bida naman ay si DeAndre Ayton at Austin Reeves. So ayan, dahil sa pag-setup ng screen ni DeAndre Ayton, kung mapapansin nyo, nasa likuran na yung primary defender ni AR-15. At dahil dyan, napilitan tuloy mag-help defense itong si Sabonis. Kung mapapansin nyo mga idol, magro-roll na rin si DeAndre Ayton papasok sa loob ng paint. Kaya nga tinawag natin na pick and roll. So ayan, AR-15, bounce pass to DA. Nag-help defense pa dito si DeRozan, trying his best para makakuha ng charging foul. Pero mautak din talaga tong si DA mga idol kasi ang ginawa niya, ibinigay niya yung bola kay Hachimura matapos ito bumakdoor cut. At dahil dyan, nakakuha yung Lake Show ng easy 2 points. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang gagawin dito ng Lake Show, isang P&R play between DeAndre Ayton at Austin Reeves. So ayan, matapos mag-setup ng screen, magro-roll na naman si DeAndre Ayton papasok sa loob ng paint. Tignan nyo maigi mga idol, sobrang lakas talaga makabasag ng play na to. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na yung nakafocus para depensahan itong si AR. At dahil open na nga si Ayton without hesitation, ibinigay na ni Austin yung bola sa kanya. Kung mapapansin nyo mga idol no, naging maluwag na talaga sa 3-point area yung depensa ng kalaban. Tingnan nyo sa right wing, open na si Jake LaRavia. Pati na rin mga idol sa left side. Tingnan nyo dito, si Gabe Vincent at Rui Hachimura. Diba? Halos open na rin sila. Pero ang nangyari dito, tumira na rin kaagad si DeAndre Ayton. Napakaraming best nila ginamit yung ganitong klase ng play kasi nga epektibo talaga. So ayun mga idol, nag second half na pero gumagamit pa rin yung Lake Show ng ganitong klase ng play. Katulad ng kanina mga idol, pagka-pick, ibibigay na ulit ni AR yung bola kay DA. Pero sa scenario na to, naka-drop coverage lang kasi yung bumabantay kay DA na si Sabonis. Kaya anong nangyari, tinirahan niya to ng harap-harapan, isang mid-range jumper. Hindi ako nakakasigurado pero sa tingin ko, nahihirapan na rin talaga ang Sacramento Kings na pigilan ng play na to. Kasi gumagawa na rin sila ng iba't ibang uri ng adjustments para lang mapigilan si AR at DA. Katulad na nga lang sa scenario na to. Tingnan nyo maigi mga idol. Nagsenda sila dito ng iba't ibang uri ng help defense para mapigilan si DeAndre Ayton. Kaso nga lang kakaiba ang ginawa ni AR-15 kumpara sa play nila kanina. So ayan, instead na ibigay yung bola kay DA na nag-roll papasok sa loob ng paint, gumamit si AR-15 mga idol ng step back at tumira to ng 3-pointer. Bali sa mga oras kasi na to, nagiinit na talaga itong si AR-15 pagdating sa opensa. Tsaka bukod pa doon, mahigpit na rin kasi depensa sa loob ng paint. Matapos pumasok ng 3-pointer na yan ni AR-15, Lakers back on top sa score na 103-101. Ito na yung pinakauling video na ipapakita ko sa inyo pero sana naman na-convince ko na kayo na epektibo talaga yung ganitong klase ng play na ginagamit ng Lake Show. Katulad ng kanina, ganun lang ulit yung gagawin dito ng LA mga idol. Isang P&R play para kay DeAndre Ayton at AR-15. Sa senaryo na to mukhang naguguluhan na talaga ang Sacramento Kings kasi dinoble team na kagad nila itong si AR-15. Hinayaan na nila itong si DA. So ano pa bang gagawin? Syempre magro-roll na ulit si DeAndre Ayton papasok sa loob ng paint. Pero hindi kaagad dito mga idol na bigay ni AR yung bola kay DA. Ang nangyari, ibinigay niya yung bola kay Marcus Smart na nakapesto sa left wing. At dahil open nga si DA, Marcus Smart without hesitation, ibinigay niya rin kaagad yung bola dito. Tingnan nyo maigi mga idol, nagsend ng help defense dito si DeMar DeRozan. Pero alam naman nating lahat, di hamak na mas matangkad itong si DA kumpara sa kanya. Kaya anong nangyari, tinirahan lang ulit to ni DA ng harap-harapan.